Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Mahigit 400,000 deboto ang namonitor ng pambansang pulisya na sumasabay sa andas ng Poong Jesus Nazareno. Pero ayon sa Quiapo Church Command Post, nasa 695,500 na ang bilang ng mga deboto. Kaugnay niyan, kausapin natin sa linya ng telepono si Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. Magandang hapon po, Major Ines. Maan makapagal po ng PRTV News. Yes, mamahan mula po sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, isang mapagpala at kalmadong hapon po. Ganun din po sa mga nanonood sa inyong programa. Alright, kumusta na sir yung assessment nyo so far dito po sa traslasyon? Ma'am, nailatag natin yung ating security dito kung saan matagal natin itong pinaghandaan. May kumulang 15,000 na PNP personnel po ang ating pong ginagamit dito. At hindi lamang po yun, may mga katulong pa tayong ibang ahensya ng gobyerno para magbigay ng seguridad. At sabi nga po natin, inaasahan natin na may tatawid po natin itong Nazareno 2026 na may kabanalan at kakayusan po. So far sir, anong masasabi nyo dun sa tagal o yung sa posisyon ng andas kung ito po ba ilang oras na ang delay? Sabi nga natin humaba o magsito, ang mahalaga po dito, maitawid po natin ito ng maayos at ligtas. At yun po naman ang inaasahan natin dyan. At nakita po natin ngayon, mahigit na po, more or less, mga 700,000 po yung nakikita natin mga crowd estimate po. Ito po yung latest natin dito. At yun nga po, meron din po tayo mga naulat na mga nakaramdam po ng sakit ng ulo, pananakit ng tiyan, at yung iba pa pong mga common dito sa pagdating po ng ganito pong malaking activity natin taon-taon. Sa live feed, nakikita namin sir ay meron pa rin mga sumasampa sa andas na ipinagbabawal po ng otoridad. Ano po ba yung mga naiulat na mga krimen kung meron man o yung mga naging pasaway na mga ibang deboto? Wala pa po tayong nakukuhang impormasyon kung ano man po yung insidente po na may contribute po natin dito. Ang sa atin lang po dito, nakapagtala po tayo ng 462 po na mga na-monitor nating mga medical cases po natin na kailangan po matinan ng ating mga medical personnel. At sa ngayon po, nandito na tayo sa gitnang bahagi po. Nandito na po itong ating andas dito po ito sa may segment 6 kung saan po ito po yung sa may Quezon Boulevard po at nakita naman po natin yung latag ng security natin. Meron tayo dito mga 12 segment at bawat segment po meron po tayong mga PNP personnel diyan. Ganun din po yung other agency katulad po ng mga medical personnel natin from DOH, MDRRMO, meron din po tayong kasama dyan ng mga taga-Philippine Coast Guard, Eurofire, lahat po nandyan din po. At may mga contingency plan po tayo. Kung sakali po kailangan natin magtakbo sa mga ospital, meron po tayong mga emergency lane, may mga ambulance din po tayo nakalatag dyan. Bukod po sa mga pulis natin na nakabantay sa mga gilid-gilid ng kalsada, meron din bang mga pulis natin na humahalo sa mga deboto dyan habang ipinoprosesyon ng andas? Meron tayong mga tinatawag natin na mga police deboto. Yung mga police natin nakasama po talaga yung mga deboto po talaga yan. Taon-taon po sumasama yan dyan. At sabi nga po natin, ang pakiusap natin dun sa ating mga kababayan, dun sa mga deboto po natin, patuloy po kami nakikiusap sa inyo kung maaari po tumugon po tayo sa panawagan po ng simbahan. At ang sinasabi nga po dito, yung totoong deboto po, yung po marunong sumunod sa mga tagubilin po ng simbahan at ng otoridad. Huwag na po nating salubungin at yung daloy po ng andas at kung maaari wag po tayong sumampa. At alam naman po natin talaga na pag ganitong pagkakataon talagang hindi maiwasang magkaroon po ng sakitan. At nakita nyo naman po yung kapal ng mga deboto natin dyan. Pakiusap din po doon sa ating mga kababayan na may mga nararamdaman pong sakit o hindi maganda yung pakiramdam o yung may mga yung mga senior citizen po natin at mga bata, wag na po kayo sumama doon sa actual po na posisyon. Kung maaari po, at kung hindi po maiwasan yung mga bata po, doon na lang po tayo sa mga gilid ng kalsada. Panoorin na lang po natin yung pagdaan po ng andas. Meron naman po tayong mga live streaming sa iba't ibang TV network, pati po yung simbahan po natin ng Quiapo, may live streaming po tayo, mapapanood po natin yan. Ang sa atin po dito, maiwasan po natin dito na
masaktan po kayo dito sa mga pagsisikita ng mga tao. Mm-mm. At yung mga panawagan po natin yan, Mamaan, matagal na po natin na iposto sa ating mga iba't ibang platform. Katulong na rin po natin dyan ang simbahan at saka yung ating counterpart sa ating local government. Ganun pa man po, hanggang ngayon po, patuloy po kaming nakikiusap sa ating mga deboto na itong araw po na ito ay pagpapakita po ng ating pananampalataya sa ating lumika. Tumugon po tayo sa panawagan po ng otoridad ng ating simbahan. Mm-mm. Panghuli na lang, sir, ay liwanagin lang natin tong kasi meron tayong rule na bawal lang magdala ng payong at magsuot ng sombrero. No? Pero ang sinasabi ng Pag-asa ay posibleng makaranas tayo ng mga pag-ulan, lalo sa dakong hapon. So ano po bang inyong bilin sa ating mga deboto? Tama kayo dyan, Maman, sa mga ipinagbabawal sana po nating dalahin yan, katulad po ng payong. Dahil ang payong po, maaari po ito makasakit pag yan bit-bit-bit po natin. Kaya kasama po yan dun sa mga ipinagbabawal po natin. Ganun din po yung pagsusuot po ng sombrero at mga takip po sa mukha. Kasi meron po tayong ordinansa at kasama din po sa mga security measure natin yan. Pero ganun pa man po, meron pong exception siyempre po dyan. At kung alam naman po natin na masama po yung pakiramdam, may comorbidity po, exempted po yung mga nagsusuot po ng takip sa mukha. Pero katulad po na nabanggit ko, kung kayo po ay may sakit o may nararamdaman, huwag na po kayong sumama dito sa translasyon. Ang pinakamahalaga lang naman po dito ay may pakita po natin yung ating pananampalataya sa ating imika. So kung may magbubukas ng payong, ay ipagbabawalan po ba sila? Yes po, sa atin naman po yung ating palaging pakiusap. Maximum tolerance po, pinakamataas po na antas ng pagtitimpi ang ipapamalas po natin sa ating mga deboto. Ganun pa man po, yung mga nilalatag po natin ng mga precautionary measure na ito, ay para po ito sa kanila, para po maitawid po natin ng maayos at ligtas ito pong Nazareno 2026. Alright, maraming salamat, MPD Spokesperson, Police Major Philip Ines. Magandang hapon. Inilabas na sa kumbento ang Nuestra Señora del Carmen bilang paghahanda sa pagdating ng Poong Jesus Nazareno sa Plaza del Carmen. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Angela Babad. Angela. Maan, pasado 2:00 nga ng hapon nang inilabas na sa kumbento ang Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian. Inipinususyon ito, inikot doon sa simbahan bago pumasok dito sa mismong simbahan ng San Sebastian habang hinihintay nga ang pagdating ng Poong Jesus Nazareno. Ayon kay James Malabanan, Admin Officer ng San Sebastian Church, ang suot na berhen na damit o yung tinatawag na plansya ay nasa 100 taon na ang tanda at pinakaingat-ingatan ito ng simbahan at isinusuot lamang ng berhen sa espesyal na okasyon, partikular na sa 3 beses na pagbaba ng berhen mula sa altar sa loob ng buong taon. Ito nga, isa nga ang traslasyon sa araw ng mga iyon, kung kailan mamaya ay mangyayari yung pagdungaw. At sa January 29, kung kailan naman kapistahan ng mismong Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian at yung pangatlong araw ay pagdating ng mahal na araw. Sa kasalukuyan nga ay nagkaroon kanina lamang ng veneration o pagkakataon ng mga volunteer, medical team at iba pang grupo na kasama sa pagsaayos ng pagdungaw na lapitan at mahawakan mismo ang berhen habang nasa loob pa ito ng simbahan. At mamaya-maya nga, kapag dumating na ang Poong Jesus Nazareno sa Hidalgo Street, ay ilalabas na ang berhen sa mismong balkonahe ng simbahan. At yan muna ang latest mula dito sa San Sebastian. Balik sa inyo, Maana. Maraming salamat sa iyo, Angela Babad. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang 5:30 ng hapon. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.